Aubrey, ikaw hinihintay ni hinihintay ni Samantha. Hindi siya nakasama. Hinihintay ka. Wala ka pa daw. Sabi ko, nauna ka na pala rito. Ayaw mo na. Arati siya naman yun. Pumasok na yata si ma'am. Hindi ko kala kasi yung lolo mama. Sabi ko kasi punta ko lang. Ay, si Ate Vicky nandyan? Si Ate Vicky? Walay? Si Jessica. Jessica, opening prayer ka. Oo. Sige po, tumayo na po tayo. Sama-sama po tayong sumamba at magpuri sa Panginoon sa gabing ito. Hallelujah. We give you praise, O Lord. Ikaw ang nararapat naming sambahin, papurihan, luwalatin sa buhay ng bawat isa po sa amin. Ikaw ang dahilan ng aming pagsamba. Ikaw ang dahilan, O Diyos, ng aming pagpupuri. Praise the Lord. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Minsan pa, narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilo. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo, Diyos, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa ating kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa, narito kami. Narito kami. Yes, Lord. Sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha. Amen. At sa himig na hain, tanging dalangin. Yes, Lord. Kami katagpuin. Iparanas mo, Diyos, mas mo sa amin ang iyong kapangyarihan.
ipamalas mo. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aking kaluwan. Hallelujah. Puspos na lumusan at sa aming kalagitnaan bumaba. Ang kalangitan. Dakila ang iyong na. Iparanas mo, Diyos. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo, Diyos. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong. For the last time, iparanas mo, Diyos, iparanas mo sa amin iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan at sa aming kalagitnaan. Amen. Ang kalangitan, dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Hilingin natin kay Sister Jessica ang pangunahing panalangin. Amen. 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 Pwede na po tayong lahat at makaupo sa oras nito. Hallelujah. Let us continue to worship the Lord. Hallelujah. Ngayon ay awitin natin yung pinag-aralan nating awit kagabi. Hallelujah. Sama-sama po nating awitin yung pagbabalik until the Lord's return. Hayaan po natin ang bawat sa atin ay maging handa at patuloy na maging preparado doon sa pagdating ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hanggang sa pagbalik ng Panginoon, tatahakin ang piniling daan kay Jesus.
makipot man. Krus na ibinigay aking ipapasan. At sa dulo ng aking daan, makikita ang aking Ama. Banal na Diyos, dakilang Diyos, tinanggap ako upang makita ka. O sama-sama tayo hanggang sa pagbalik ng ating Diyos. Mananatili sa aking pagtakbo, matakpan man ako nitong mundo. Yes, Lord. Nakatayong magpupuri sa'yo. O Diyos, maghihintay sa'yo. Pagligtas nitong mundo. O Diyos, naghihintay sa'yo. Aming hari ng buong mundo. Minsan po, hanggang sa pagbalik ng Panginoon, tatahakin ang piniling daan. Kay Jesus, makipot man, krus na binigay aking ipapasan. At sa dulo ng aking makikita ang aking Ama. Banal na Diyos, dakilang Diyos, tinanggap ako upang makita ka. Hanggang sa pagbalik ng ating Diyos, mananatili sa aking pagtakbo. Matakpan man ako nitong mundo. Nakatayong nagpupuri sa'yo, O Diyos, maghihintay sa'yo. Tagapagligtas nitong mundo. O Diyos, maghihintay sa'yo. Aming hari ng buong. Hanggang sa pagbalik ng ating Diyos. Mananatili sa aking pagtakbo. Matakpan man ako nitong mundo. Nakatayong nagpupuri sa'yo. O Diyos, naghihintay sa'yo. Tagapagligtas nitong mundo. O Diyos, naghihintay sa'yo. Aming hari ng buo. O Diyos, maghihintay sa'yo. O Diyos, maghihintay sa'yo. Tagapagligtas
tagapagligtas, tagapagligtas, amen, nitong mundo. O Diyos, maghihintay sa'yo, aming hari ng buo. For the last time, O Diyos, maghihintay sa'yo, O Diyos, maghihintay sa'yo, tagapagligtas nitong mundo. O Diyos, maghihintay sa'yo, aming hari ng buong mundo. Aming hari ng buong, oh, tanging hari ng buong mundo. Bigyan po natin ng pinakamalakas sa palakpakan ating Diyos sa buhay. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Rain or shine, tuloy po natin ang gawain ng ating Diyos. It is our 5th night. Ikalimang gabi po ng ating pagtitipon upang mag-aral ng salita ng Diyos sa lugar na ito. And we thank the Lord for giving us and allowing us, Lord, this greater chance para po makapangaral, makapagturo ng salita ng Diyos, not only for the families but also to every one of us, para po sa ating lahat na naririto, na gabi-gabi ay nakikinig at nakikilamay para po sa wake ng ating pong kapatid na si Sister Glo. Buksan nga po natin ang ating mga kasulatan sa unang Samuel, kabanata po ay 20, talata po ay 3. Unang Samuel, kabanata po ay 20, talata po ay 3, verse 3. Isang versikulo lamang po yung ating pag-aaralan. Ganito po ang sabi niya, at gayon may si David ay sumumpa at nagsabi, talastas na maigi ng iyong ama, na ako'y nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin. At kanyang sinasabi, huwag maalaman ni Jonathan ito, baka siya'y magdalamhati, ngunit buhay nga ang Panginoon, at ang buhay ang iyong kaluluwa, at iisang hakbang ang pagitan ko sa kamatayan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa binasa po nating talata. I think this is only the part of the chapter of chapter 20 ng 1 Samuel. Pero ang kabuuan po nito ay binabantaan ni Saul o ni King Saul na patayin si David. Bakit? Sapagkat si David po ay ang susunod na hari po ng Israel. Alam po natin na malaon na po yung panahon nang piliin ng Diyos si Saul para maging hari ng Israel because Saul is the first king of Israel. Siya po yung unang naging hari po ng Israel. Ngunit dahil po sa kanyang katigasan ng ulo at hindi pakikinig doon sa utos at doon sa salita ng ating Panginoon, God took him away from the throne. Inalis po ng Diyos si Saul bilang hari po ng Israel. At dahil po kinakailangan ng isang hari po ng Israel, ang pinili niya po ay isang pastol ng tupa, ito po ay sa pangalang si David. Amen? Pero kahit na ganun po yung nangyari, alam po niyang lahat ng Israelita na si David na po yung susunod na hari. Pero si David po ay hindi po niya inasam sa kanyang sarili na kunin na po kagad yung trono. Ang hinahangad po kasi nitong si David ay ibigay ng kusa ni Saul yung trono sa kanya. Sapagkat alam po natin na ganun na lamang yung respeto, yung paggalang, amen po ba, yung pagkilala ni David doon sa pagiging hari ni Saul. Pero alam naman po natin, tayong mga tao, masakit ang loob natin kapag inaagawan tayo. Amen? Masakit po yun kasi yung trono aalisin sa kanya eh. Kaya hindi po matanggap po ni Saul, yung trono ay ibibigay lamang sa isang paslit na bata. At ito po ay si David. At si David po nga, katulad ng sinabi ko po sa inyo, kung ituturing po natin at ihahambing po natin yung pangangatawan ni David at pangangatawan ni Saul, malaki po yung pagkakaiba nila. Mas matipuno at malaking lalaki si Saul, samantalang si David ay nandun pa lang sa gulang na kung saan nagbibinata. Hallelujah! Kaya po hindi matanggap ni Saul na si David po ay susunod na hari at papalitan na po siya nito.
sa sobrang sakit ng loob po ni Saul, hindi man po niya ninanais na patayin si David, pero kapag inaalihan siya ng demonyo, pumapasok ang demonyo sa kanya, wala siyang ibang layunin kundi patayin si David. Nagkataon po na si Saul po ay merong pong anak na lalaki. At ang pangalan po ng anak na lalaki ni Saul ay si Jonathan. Si Jonathan po ay naging best friend po ni David. Amen po ba? Actually, marami po ang hindi nakakaunawa o marami po ang nami-misinterpret po doon sa tinatawag na relasyon ni Jonathan at saka ni David. Sapagat lubos po silang nagmamahalan, pareho silang lalaki, pero nagmamahalan po sila. Pero tandaan po natin, yung pagmamahalan po nila, mga minamahal ko, ay bilang isang matalik na magkaibigan. At alam niyo po ba, na kung titingnan po natin ito, ito'y nilalarawan niya between the church and Jesus Christ. Ang ipinapakilala po ng relasyon ni Jonathan at ni David ay ang relasyon ng iglesia at saka ni Kristo. Hallelujah. So, kahit na po gustong patayin ni Saul, si David, si Jonathan bilang kaibigan niya, kahit natatayin niya yung si Saul, ayaw niya, sabi niya, hindi ko papayagan na mamatay o patayin ng tatay ko si David. Hallelujah. Kaya nga minsan po, isang araw, sabi po ni Jonathan kay David, pag sinabi kong nandito, sabi niya, bukas ay magpapatama ng palaso yung aking tatay. Pag sinabi kong nandito, ibig sabihin nun, pwede ka nang bumalik sa iyong pwesto. Pero pag sinabi kong naroon, ibig sabihin, sabi niya, kailangan mo nang tumakas sapagkat ikaw ay tiyak na mamamatay sa kamay ng aking tatay. So, ganun po niya kamahal. Kayo ba may mga kaibigan kayong minamahal ninyo na you will do everything for your friend? Hallelujah. Hindi hindi traidor yung ang tawag doon, yung bantay sa lakay. Yung napanood natin sa TV nung isang araw, ata yung yung ipinagkatiwala nung kaibigan niya, yung boyfriend niya doon sa kaibigan niya, bandang huli yung boyfriend niya tsaka yung kaibigan niya, sila na. Hallelujah. Si Jonathan po, si David, maganda po yung relasyon nila. Kaya gusto niyang iligtas si David. Kaya ito pong binasa nating talata, ito po yung isang pagkakataon na kung saan tinatakasan ni David si Saul para hindi po siya mamatay. Hallelujah. Kaya yan po yung pinili kong talata sa inyo sa gabing ito because ang sabi po dun sa talata natin, especially in the last verse, sabi niya, buhay ang iyong kaluluwa, naiisang hakbang ang pagitan ko sa kamatayan. Hallelujah. Alam niyo po ba na it is not only, kung titingnan po natin, sinabi po ni Haring David, ni David doon sa talatang yun, bakit kaya sinabi ni David na yung buhay po daw niya, isang hakbang lang, kamatayan na? Hallelujah. Di po ba, minsan naririnig ko, tama po ba ako mga nanay, na kapag ka nagbubuntis po daw ang mga babae, ang sabi nila, yung isang paa daw ay nasa hukay. Di ba? Sabi nila yan, di ba? Yung nasa hukay. Paano yung mga lalaki hindi nanganganak, di walang hukay? Walang kamatayan. Tama ba ako? Kasi iniisip natin ganun lagi. Pero sa talata po na binasa po natin, I think, hindi lamang po sinasabi ni David ito tungkol sa kanyang buhay. Kundi, ito'y sinasabi ng Panginoon sa basa sa atin, no, sabi niya dito, sa binasa natin talata, sabi nito, how far is the death to the life of man? Sabi doon, isang hakbang. Hallelujah. Maliwanag po sa sinabi ni David, amin po ba, na yung kanyang sarili, bagamat siya'y nabubuhay na may kalakasan, kasi hindi pa po hari dito si David. Si David po ay naghari sa Israel mahigit 40 taon. Hallelujah. Kaya kung mamamatay na si David dito, hallelujah, hindi niya po nakuhang maghari. Pero alam natin na naghari si David ng napakahabang panahon. Pero bakit sinabi ni David na ang buhay po niya, isang hakbang lang, kamatayan? Hallelujah. At gusto ko po, kunin natin yung talata na yun Nasa buhay po ng basa atin, kahit na malakas po tayo, kahit na meron tayong tinatawag na kalusugan, hindi naman po lahat lang ng may sakit ang namamatay. Tama po ba? Pero naniniwala ko, minsan ginagamit ng Panginoon ng aksidente, ginagamit ng Panginoon ang karamdaman para bawiin ng Diyos ang ating mga buhay. Hallelujah. Kung may karamdaman, agad natin sinasabi, ay malapit na siyang mamatay. Tama ba? Lalo na kung ito ay nasa ICU,
o doon na sa bingit ng kamatayan, masasabi natin na malapit na siyang mamatay. Pero alam niyo po ba, minsan na nakapagtataka kung sino yung malakas, yun pa yung namamatay. So it means, hindi po batayan, amen po ba? Hindi po standard ng Diyos sa buhay ng basa sa atin na kung tayo po'y nangihina at may karamdaman, malapit na talaga tayong mamatay. Marami nga po, di ba, mamamatay na pero nabubuhay pa. Example na lang po natin dyan, si Haring Ezekias, di ba? Si Haring Ezekias, ang sabi ng Diyos kay Isaiah, Isaiah, pumunta ka doon kay Ezekias. Sabi mo sa kanya, 15 araw na lang siyang mabubuhay. Di ba? 15 days. Halimbawa po kayo, sinabihan kayo ngayon ng Diyos na 15 days ka na lang mabubuhay. Ano pong gagawin ninyo? Hallelujah. 15 days. Siguro sasabihin natin, Lord, no? Patawarin mo na ako sa mga nagawa kong kasalanan. Nagsisisi na ako, magbabago na ako, amen ba? Kung hindi ko nagagawa yung dati, ngayon gagawin ko na. I think we can do everything. Kasi winarningan na tayo eh. Hallelujah! Maganda talaga yung nawawarningan kasi nasasabihan tayo kung anong mangyayari. Pero, nung sinabi ni Ezekias, Lord, ang sabi niya, Panginoon, amen, alalahanin mo na yung mga ginawa ko sa'yo. Alalahanin mo yung mga bagay na ginawa ko para sa iyong gawain. Alalahanin mo yung naging buhay ko. Amen. At nung nakita ng Panginoon na si Ezekias ay naglingkod din sa Panginoon, ang sabi ng Diyos kay Isaiah, Isaiah, bumalik kay Ezekias. Hindi lang siya mabubuhay ng 15 araw, kundi 15 taon ang idaragdag sa kanya. Praise the Lord! Hallelujah! Ibig sabihin nito, ang nagpapasya ng buhay ng isang tao ay hindi tayo, kundi yung Diyos na lumalang. Yung Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Yung Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataon na mabuhay dito sa sanlibutan. Amen po ba? Kaya siguro, ganun yung sinabi ni David dito sa talata na binasa natin na isang hakbang lamang ay kamatayan na. Hallelujah. Sabi ko nga po sa inyo, after po nitong talata na binasa natin, when David became king, he became king more than 40 years. Hallelujah. Diba alam natin kapag sinabi natin na yung aking buhay isang hakbang lamang ang pagitan sa kamatayan, ibig sabihin nito malapit na siyang mamatay. Pero hindi, nabuhay pa siya ng 40 years. Kaya sinabi ni Apostol Pedro di po ba? Anong sabi ni Apostol Pedro? Yung 1,000 taon sa Panginoon, amin po ba? Isang taon lang sa atin, isang araw lang sa atin. O yung 1,000 taon sa atin pala, isang araw lang sa Diyos. Hallelujah. Ngayon, 2024. Ibig sabihin, 2 days and how many minutes pa lang, how many seconds pa lang para ito sa Panginoon. Tama ba? Kasi 1,000 taon, isang araw lang sa Panginoon. Hindi natin maipaliwanag. Tama po ba? Hindi natin kayang ipaliwanag yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya siguro ganun ang sinabi ni David sa mga talatang ito, that David understand that death is one step towards us. That anytime God can took your life, our life, bawat sa po sa atin, walang nag-aakala na ang buhay po natin ay ilang araw na lang, ilang linggo na lang, o ilang minuto na lang, hindi natin alam. Hallelujah. Di po ba, doon sa mga kalsada, mayroong nagdadrive lang. Amen po ba? Dahil sa kanilang gitgitan lang, anong ginawa nung hindi niya pinalagpas na kotse? Binaril niya. And they were dead. Namatay po sila. Hallelujah. So, ibig sabihin talaga, hindi natin alam, yung tatlong magkakamag-anak, tatlong magpipinsan, na nabalitaan po natin yon na naliligo lang sa ulan. Hallelujah. Nung kumidlat, sumilong sila sa ilalim ng mangga. Lahat sila, patay. Hindi nila akalain. Kasi kaya nga yung mga nanay nila, nalulungkot. Kasi bakit? Ang alam lang nila, naliligo yung anak nila. Pero sa pagpapaligo nila sa labas, hindi nila alam, natatamaan sila ng kidlat. So, hindi natin alam. Amen po. Hindi natin nalalaman. Kaya si David, naintindihan at naunawaan niya po mismo na yung kamatayan, amen po ba, ay isang hakbang lamang sa buhay po ng basa sa atin. Which means, David already have that mind that anytime he can experience death. Hindi hindi tayo tinatakot ng salita ng Diyos. Pero naniniwala tayo kung uunawain lamang natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, hindi lang ito para kay David.
sa bawat sa po sa atin ay sinasabi rin ng ating Panginoon. Kaya di ba, sa Psalms 139, mapalad ang mga tao kung ito'y umaabot ng 60. At lubos siyang pinagpala kung siya po ay umabot ng 70. Amen. Mas lalo siyang mapalad kung ang kanyang edad ay umabot ng 80. Hallelujah. Kasi kung titingnan natin, di ba, sa nakalipas na pag-aaral natin, ang Diyos, inalaw ng Panginoon ng mga tao ay mabuhay ng 969, 305, amen po ba, 457, matataas. Pero ngayon, simula nung sumobra ang kasalanan ng mga tao, ang sabi na sa Genesis chapter 6, hindi ko nahayaan na mabuhay ang tao ng mahaba. Anong ibinigay na length sa atin ng buhay? 120 years old. Pero sa ating kapabayaan, halos ang mga tao hindi na umaabot ng 120. Amen po ba? Yung 100 nga, nahihirapan na. Taon nyo, Sister Glo, hindi na siya umabot ng kalahati. Amen po? Kung titingnan po natin, doon sa kanyang record na yon, 49 na siya, isang taon na lang sana, kalahati na sana niya yung centennial, yung 100 years. Amen po ba? Pero hindi pa siya umabot. Why? Because that is the will of God. Amen po ba? Hindi natin dapat sisihin ang family, hindi natin dapat sisihin ang panahon, kundi naniniwala tayo na ito'y kaparaanan ng Diyos. At hindi lang ito pwedeng mangyari kay Sister Glo. Pwede rin itong mangyari sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, pwede itong mangyari sa'yo. Pwede itong mangyari. No. Hindi yan pananakot. Ibig sabihin, bawat sa po sa atin, even though we are in the peak of our strength. Hallelujah! Kahit na sasabihin po natin na tayo po'y nandun sa tinatawag na peak o karurukan ng ating kalakasan, amen po ba? My brother, ang kapatid ko po, nang mamatay po siya, grade 6 lang. Mag-graduate pa lang po siya ng grade 6, ng intermediate. Pero hindi na po siya nakagraduate, namatay na po siya. Yung aking stepsister po, amen po, papunta na po sana siya ng October ng Amerika dahil nagkapangasawa siya ng Amerikano. And then September, nag-birthday po siya. Amen po ba? Then September po na yon, nung September din po yon, 21, I think, kung di ako nagkakamali, September 21, tumawag po siya sa boyfriend niya. Ang nakasagot po, babae. Oh, yung babae pala na yon ay Pilipina na labandera ng kanyang asawa. Dahil ang asawa, yung mapapangasawa po kasi ng stepsister ko ay Air Force. So, ngayon yung aking pong stepsister, nag-isip siya ng marumi. Hindi niya naiisip, basta ang para sa kanya, hindi, babae niya yun. Ganon, babae niya yun. Amen, nagsisinungaling siya. Hindi yun labandera, kundi babae niya yun. Alam niyo po ba, tumawag po siya ng 10:00. Ang sabi po ng asawa niya, naka-duty ako, wag mo muna akong tawagan, pero 12:00, tatawag ako sa'yo. Sabi po ng asawa niya, wag hintayin mo ako, tatawag ako sa'yo ng 12:00. Pero I'm sorry po, 12:00 po ng tanghali, patay na po yung aking stepsister. Nagbigti po siya. Hindi niya kinaya. Hallelujah! Hindi niya kinaya. Namatay po siya. Siguro kung titingnan po natin, pastor, nagpakamatay naman pala. Pero alam niyo po ba na kahit ang tao magpakamatay, hindi namamatay kung hindi loloobin ng Panginoon. Hallelujah! Ang stepmother ko po, siguro kaya nagpakamatay yung kapatid ko, yung aking sister, kasi yung nanay niya po, madalas magpakamatay. Nag-overdose siya ng, alam niyo po yung Sonrox? Ininom po niya yon. Opo, ininom niya po yon. Alam niyo po hanggang ngayon, buhay pa yung stepmother ko. Oo. Sa totoo lang, kapag hindi kasi niloob ng Panginoon, na ikaw ay kukunin na niya, hindi mangyayari. Uminom po siya ng napakaraming medical. Hallelujah. Tatlong banig yata yon. Hallelujah. Pero hindi pa rin namatay. Amen? Hindi pa rin namatay. Kaya, I think, amen, kung hindi talaga loloobin ng Panginoon, kundi nanaisin ng Panginoon at kunin ang buhay po natin, hindi po ito mangyayari. Sabi dito, for our lives was called by, sabi niya, by someone who owns and have the power to take it. Yung buhay po daw natin ay hawak ng nagmamayari at may kapangyarihang kunin ito kahit anong oras. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, yung buhay mo hindi mo pag-aari. Yan ay pag-aari ng Diyos. Anytime pwede yang kunin.
Pwede yang bawiin ng Diyos. Hallelujah. Yan ang dahilan kung bakit dumating ang ating Panginoong Hesus. Nung dumating ang ating Panginoon, kailangan na tayong manalig sa Kanya. Bakit? Yun na lang po yung magandang pagkakataon sa atin upang kung meron man tayong kasalanan at hindi tayo nananampalataya, maligtas pa rin tayo sapagat iyon ang chance na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. So it means, David, sabi dito, si David po did not waste even a single second of his life. Alam niyo po ba yung salitang iyon? Walang sinayang na, wow, ang bigat. Walang sinayang na bawat sandali yung bigat. Sino yung tao doon? Kailangan dito matangkad. Katulad niyan. Ang bigat, di ba? Madadaganan ako niyan. Isa pa. Naligo na ako. Bababa yan, bababa na. Ha? Ay, hindi dapat yan. God, God, hawakan mo to. Ako bahala dyan. Diba? Asan pa? Dapat ganyan eh. O ganyan lang po. Kaya... Okay na, Lana. Hallelujah. Kaya, doon natin makikita na David, si David po, dahil alam niya na isang hakbang lang sa kanyang buhay ay kamatayan na, wala po siyang sinayang na pagkakataon. Kasi di ba tayo, kapag sinasabi na, hindi pa ako mamamatay, di ba? Kapag sinabihan mo yung tao, yung katabi mo ngayon, mamamatay ka na bukas. Alam niyo, hindi siya maniniwala. Di ba, Maylin? Oo, walang maniniwala sa atin, lalo na kung may kalakasan tayo. Pero, kaya nga sinasabi po ng pinapag-aralan natin sa gabing ito na hindi natin pwedeng ipagmalaki yung ating lakas. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung ating kalalagayan. Because, if the Lord will take our life today, right now, kukunin ng ating Panginoon yan. Kaya, alam niyo po ba sa Psalms 51 verse 12, tignan niyo po yung naging puso ni David. Sabi niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang spirito. Di ba? Sabi doon sa verse 12, nung nagkasala si David, amen po ba, gano'n na lamang yung kanyang pagnanasa na ibalik ng Panginoon at patawarin siya, bigyan siya ng dalisay na puso. Bakit? Sapagkat kailangan manumbalik yung kagalakan ng kanyang espiritu. Why? Because David, sabi nga po natin, si David kasi alam niya na isang hakbang lang ay kamatayan. Kaya yung mga tao siguro ayaw magsisi. Kasi alam nila, meron pa naman silang pagkakataon eh. Amen po ba? So, if you have really time now, kung meron na po kayong ngayong pagkakataon na humingi ng sorry, manghingi na po kayo ng sorry. Kasi you do not know what comes next. Hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan. Hallelujah. Baka sasabihin nyo, sayang, sana humingi na ako ng tawad sa kanya, mamamatay na pala siya ngayon. Sana minahal ko na siya ngayon kasi hindi ko alam na mamamatay na pala siya. Hallelujah. Kailan nyo mamahalin ang kapwa ninyo? Kailan nyo mamahalin ang magulang ninyo? Kailan nyo mamahalin ang kasintahan ninyo? Kailan nyo mamahalin ang mga kapatid ninyo? Hallelujah. So we need to love them now. Hallelujah. Wala tayong sasayanging pagkakataon. Kasi nga, katulad ng pinag-aralan nating talata, sabi niya, isang hakbang kamatayan. Hallelujah. Hindi natin alam sa buhay ng basa atin that we are next. No, hindi po pananakot ang salita ng Diyos gabi-gabi. Pero naniniwala tayo, God holds everything. Hawak-hawak ng Panginoon ng buhay natin at siya may kapangyarihan kung kailan niya ito kukunin at kailan niya ito babawiin sa buhay ng bawat sa atin. Amen po ba? Kaya siguro, yun ang sinasabi ni David sa Salmo, na mapalad ka kung ikaw ay umaabot ng 60, dapat lagi kang nagpapasalamat na sa Diyos. If you are already senior citizen, wag mo na sayangin ang pagkakataon, maglingkod ka na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Malaking pagpapala na yan sa Diyos. Hallelujah. Kaya yung mga kabataan, di ba? Happy-go-lucky ang mga kabataan. Habang bata pa sila, sige, kung ano lang ginagawa. Amen po ba? Kaya di ba, ang sabi sa Ecclesiastes, kailan ka maglilingkod sa Diyos kapag bulag na ang iyong mga mata?
Kapag hindi na nakakalakad ang iyong mga paa, kapag ang tenga mo ay hindi na nakakarinig. Amen? Doon pa lamang tayo maglilingkod. Sasabihin natin sa Panginoon na, Panginoon, gusto ko nang sumunod sa iyo. Hindi po. Sa binasa nating talata ngayon, doon sa binasa natin sa 1 Samuel chapter 20 verse 3, maliwanag na sinasabi ni David at ipinapaliwanag sa atin, isang hakbang, kamatayan. Hallelujah. So ibig sabihin nito, we will do everything, all our efforts. Gagawin natin ang lahat ng ating pagsusumikap. Amen po ba? Araw-araw. Di ba may kanta tayo, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Amen po ba? Kasi bakit? Kasi hindi nga natin alam eh. Kung alam lang natin na hindi pa tayo mamamatay, okay lang. Pero hindi naman tayo nakakaalam eh kung kailan tayo mamamatay. Kasi tandaan po natin, ang kamatayan, sabi dito number 1, ang kamatayan na isang hakbang na maaring maranasan nating lahat. Ibig sabihin po nito, hindi lang si Sister Glo, hindi lang si David, kundi lahat tayo pwede nating maranasan. Anong sabi niya sa Ecclesiastes 3:19-20? Buksan niyo po. Ecclesiastes, Kabanatang 3, talatang 11 hanggang 20. Sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop, sa makatuwid bagay, isang bagay na nangyayari sa kanila. Kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga, at ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Sabi sa 20, lahat ay nagsisiyaon sa isang dako, lahat ay buhat sa alabok, at lahat ay mag-uuwi sa alabok. Maliwanag po yung salita ng Diyos. Hindi lang hayop ang namamatay. Sinabi ng talata dito, sabi ng pinakamatalinong taong nilikha ng Panginoon, which is Solomon. Sabi niya, sabi dito, anong meron daw ang hayop na meron din ng tao? Kamatayan. Kung paano ang hayop ay namamatay, ganun din ang tao. Hallelujah. Kaya nga, sabi doon, hindi lang ang mga hayop ang nagsisiyaon. Pag sinabi nagsisiyaon, nagpapaalam. Amen po ba? Ang masakit lang sa mga hayop, tayo minsan ang nagpapasya. Tama ba? Kayo ba, meron ba kayong naranasan na kumakain kayo ng baboy pero naaawa kayo sa baboy? Ayoko nang kumain ng baboy, nakakaawan. Merong vlogger ngayon yung bata. May batang, yung nag-i-English. Sabi niya, why you kill Pepay? Tama? Why you kill Pepay? Sabi niya gano'n, this is Pepay. Do not eat Pepay. Kayo ba, pag kumakain ng karni ng baboy, kumakain kayo ng isda, naawa ba kayo sa isda? Ayokong kainin yan, nakakaawa naman. Anong gusto mo? Ikaw ang kainin ng isda o ikaw ang kumain ng isda? Sagutin niyo nga po yung tanong ko, anong gusto niyo? Kayo ang kakain ng isda o kayo kakainin ng isda? Amen. Ikaw ang kakain sa isda. Di ba, hindi tayo naawa sa kanila kasi alam natin na nilikha ang mga hayop sa ganun. Hallelujah. Kaya nga, di ba, yung mga nagmamatadero, ang tawag po kasi doon sa mga pumapatay ng mga hayop katulad ng baka is butcher, di ba? Sila yung kumakatay ng mga hayop doon sa katayan, di po ba? Slaughterhouse. Hindi sila naawa doon kasi hayop 'yon. Hallelujah. Pero sabi niya, kung paanong namamatay ang hayop, meron ding kamatayan ang tao. Sabi nga po niya dito kung sa alabok lahat nagbula, sa alabok din lahat babalik. So, maliwanag na ang kamatayan ay pwedeng maranasan ng lahat ng mga tao. Buksan pa natin Ecclesiastes chapter 8 verse 8. Ecclesiastes 8:8, sabay-sabay. Walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa. Ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. At walang dahilang pakikipagpunyaging yaon, ni maliligtas siya ng kasamaan na taglay niya. Sabi po dito sa binasa natin talata, walang sino mang tao po ang pwedeng pigilin ng kanyang kamatayan. Wala tayong kapangyarihan. Hallelujah. So naalala ko ulit yung matanda doon sa kasi yung kaklase ko po sa Bible School, na hospital po, dahil meron siya tinatawag na rheumatic heart disease. So, nung dinala ko po yung kaklase ko po doon sa ICU, di ba sa ICU, tigi-isa lang ang bantay. Amen po ba? Isa lang ang bantay doon.
So, ako po yung nagbabantay sa classmate ko, tapos yung katabi po ng classmate ko, matanda, na naghihingalo. Yung ginaganon po ba, yung manual pump. Pero, naririnig ko yung mga na nakikipag-usap sa cellphone, hayaan mo na yan si Lola. Pabayaan mo na para mamatay na. No? Ganon. So, ang ginawa po nung nagbabantay, iniwan yung matanda. Dumating yung nurse, ang sabi po ng nurse, sabi niya, Sir, nasaan po yung nagpapump dito? Sabi ko, lumabas silang lahat eh. Ang sabi sa akin ng nurse, pwede po ba kayo na lang ang magpump? Ako po yung nagpapump doon sa matanda. Kasi kung hindi mo ipapump, mamamatay na siya. Kasi yun na lang yung nagbubuhay sa kanya. Hallelujah. Pero dumating sa pagkakataon, kahit na pinapump ko, hindi po akong pumatay doon sa matanda. Huwag niyo ako tignan ng ganyan. Pero kahit na pinapump ko na po yung matanda, talagang wala na. Kasi wala tayong kapangyarihan na pigilin ang ating kamatayan. Hallelujah. If death will come to you, kaya nga humanga po ako sa family ni Sister Gloe. Kasi pumirma po sila. Nung pumirma po sila na kapag nawala na ng oxygen, nawala na ng pulso si Sister Gloe, pumirma sila dun sa kasulatan na hindi na i-revive si Sister Gloe. Kasi siguro nararamdaman ng family na mahirapan din si Sister Gloe. Amen po ba? Pero I think, kahit na ipump si Sister Gloe, if that is the Lord's will, kung ito'y kalooban ng Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya lahat ng kamatayan ng tao, kalooban ng Diyos. Amen? Hindi tayo pwedeng CCI, ito kasi ang pumatay. No? Ito ang pumatay dito. Hindi pwede. Kasi yung kamatayan ng isang tao ay kapasyahan ng Diyos. At walang sino man po pwedeng pumigil. Amen? Minsan dumating sa di ba, natatandaan niyo po ba sa John chapter 11? Di ba, merong kaibigan ng ating Panginoong Hesus si Lazaro. Di ba? Nung namatay si Lazaro, ay hindi kagad nakapunta si Jesus. Actually, dumating ang ating Panginoong Hesus halos pang-4 na araw na nakaburol. Amen po ba? So, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, anong sabi ni Marta at Maria? Kung nandito ka, Panginoon, hindi sana namatay ang aming kapatid. Hallelujah? So, mali po yun eh. Hindi natin pwedeng sabihin na kung nandito siya, mabubuhay siya. No. Because everything is according to the will of God. Lahat ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya, sabi doon, hindi natin pwedeng isisi yung kamatayan. Hallelujah. Kung may mamamatay man, hindi natin pwedeng isisi sa ibang mga tao. So ano po daw yung una? Ang kamatayan na isang hakbang na maaring maranasan ng lahat ng tao. Lahat nga po ng tao magsabi ng amen. Pangalawa, ang kamatayan na isang hakbang na hindi nalalaman ng tao ang panahon. Tama, di ba? Katulad ng pinag-aaralan natin kanina, walang sino man sa atin na nakakaalam kung kailan tayo mamamatay. Hallelujah. Kung papipiliin po ba kayo, ilang taon gusto nyong mamatay? Maylin, ikaw. Kung tatanungin ka ngayon, ilang taon pa gusto mong mabuhay? 50. 50. Ilang taon ka na ngayon? 22. So meron ka na lang 38. Ay, 28. 28. Kasi ganun pwede tayong, di ba? Pwede natin sabihin yon. Kasi yun ang gusto niya eh. Pero hindi siyang masusunod. Amen ba? Yun yung sinasabi. Kahit napasyahan natin na gusto nating mabuhay ng ganung katagal, ang tanging may kapangyarihan po nun ay ang Diyos. Tingnan po natin. Ecclesiastes, Kabanatang 9, talata po'y 12. Ecclesiastes, Song of Solomon, chapter 9, verse 12, sabay-sabay, sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat, at kung paano ang mga ibon ay nahuhuli sa bitag, gayon ang mga anak ng mga tao na nasisilo sa masamang kapanahunan pagka biglang nahuhulog sa kanila. Amen. Ang sabi po ng talata na binasa natin, yung kamatayan daw ay parang silo. Kapag dumating na sa atin ang kamatayan, walang sino mang makakatakas. Kung paano ang isda, kapag nalambat, sabi niya, hindi na siya makakatakas. Kung paano ang ibon, kapag nahuli na sa bitag, hindi na makakatakas. Ganon din tayo. Kapag nasilo na tayo ng bitag ng kamatayan, wala na tayong magagawa. It is. Kaya pala may kanta na alam niyo po ba yung kantang pinag-aawayan lagi sa videoke? And now, the end is near, and so I face the final curtain. Actually, totoo po yun.
Ang ibig sabihin po kasi ng my way is death. Kamatayan. Sabi, ngayon, ang araw, amen po ba, ng aking huling panahon, yung final curtain means, eto, ayan, oh. Di ba? Meron po ba sa inyo kapag natutulog may curtain? Oh, meron po ba sa inyo natutulog na may ganitong, matutulog na ako, sisindihan ko mga ilaw ko? Meron? Wala. Sa totoo lang, wala. Tama? Meron ba kanya sa bahay? Meron ba nagtatago ng ganito? Sa totoo lang, wala. Tama ba? Ang ilaw natin, maaaring ganito, isa. Papatayin mo yung ilaw, bubuksan mong ilaw. Amen po ba? Pero wala tayong ilaw na ganyan. Matutulog na nga ako, buksan ko nga yung mga ilaw ko. Tapos ganyan. Tapos ang tulugan mo rin ganito. Wala. Amen? So wala. Hallelujah. So, ibig sabihin, yung kantang My Way, it is final curtain. It is means final day. Amen po ba? So I face the final day. My final hour. Hallelujah. Kasi nga, wala pong nakakapigil noon. Amen po ba? Walang nakakaalam ng panahon. Sabi doon sa James chapter 4, Santiago kabanatang 4, talatang 13 hanggang 14. Kung hindi nyo po nasusundan yung mga bersikulo, panoorin nyo na lang po yung ano natin, yung nasa YouTube ngayon na naka kasi mahalaga yung mga verse natin. Sabi sa Santiago kabanatang 4, talatang 13 at 14, magsiparito kayo ngayon. Kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doon ng 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay mapapawi. Ano daw ang tawag sa atin? Singaw. Sabihin nga po sa katabi mo, ikaw ay singaw. Amen. Sino na po sa inyo nagkasingaw? Kaya tinawag siyang singaw, di ba? Yung minsan lumilitaw na lang, tas kusa yung gumagaling. Tama ba? Eh, kung lagi ka may singaw, delikado. Malamang hindi ka nagtututbrush. Hallelujah. Pero di ba, kaya yung tinawag na singaw. Amen po ba? Kahit sa bata, meron tinatawag na singaw, yung pag nagsusugat sila, may singaw yung bata. Tama? Yung, hallelujah. Pero, yung singaw pala na yon, na ikukumpara sa buhay pala natin. Na tayong lahat dito ay singaw. Sumulpot tayo sa lupa, pero bigla rin tayong mawawala. Amen. Alam niyo po, kaninang umaga, after po ng morning prayer, na-chat ko po si Pastor Jong at sinabi ko, Pastor Jong, one of our worker, Sister Gloria, is already passed away. Alam niyo, ang bilis mag-reply ni Pastor. Sabi niya, what happened to her? Sabi niya sa akin kagad. Sabi ko, Pastor, high blood pressure. She became comatose. Ang sabi sa akin ni Pastor Jong, yan ang madalas ngayong kinamamatay ng maraming tao sa mundo. Kahit sa Korea, sabi niya, maraming namamatay ng high blood. Amen? Kaya nga kanina, habang po kami kumakain sa restaurant, natakot ako, baka mamatay ako ng high blood. Oh. Hallelujah. Kasi di ba, kung kumakain ka sa buffet, kumakain ka sa, di ba, di ko kayo iniinggit, pero yun danin yun. Kumain po kami sa restaurant kanina, yung eat all you can. Hallelujah. Pero sabi ko sa sarili ko, Lord, pwede kong kainin lahat, pero ayokong kainin. Kasi naniniwala ko na hindi lahat ito makatutulong sa akin. Kasi hanggang ngayon, nararamdaman ko yung busog ko eh. Hallelujah. Alam niyo po bang nilakad ko ang church to sa SM South Mall to our church? Kanina. Opo. Kasi traffic. Kung nakita niyo po ang Marcos Alvarez, bumper to bumper. Hallelujah, hindi gumagalaw ang mga sasakyan. So, ginawa ko po, nilakad ko, pinawisan po ako ng gusto, kaya nabawasan po yung cholesterol ko. Para ako pong nag-treadmill. Hallelujah. Kasi sa totoo lang, di ba? Totoo yung sinabi ng pastor natin, ng head pastor natin, maraming namamatay ngayon sa high blood. Amen. Kung di nyo po kayang iwasan ng mga pagkain ng karning baboy, mag-exercise po kayo. Amen. Right after po na kumain, wag po kayong uupo at wag kayong ihiga. Yan ang pinaka number 1 na nakaka-high blood. Yung pagkatapos kumain, humihiga. Hallelujah. Matutulad po kayo sa baboy, madaling mamatay. Oh. Kaya kapag kain nyo po, pag nakakain na po kayo, tumayo-tayo po kayo at magpapadyak kayo. Amen. Amen. Para mawala po yung
Amen. Mag-jumping jack ng konti-konti. Hallelujah. O, kaya sabi ko sa mga kapatid last Sunday, you need to love your body. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng katawan mo, pwede kang maglingkod sa Diyos. Ano sabi sa Ecclesiastes? Kapag patay ng isang tao, hindi na siya makapagpupuri. Kasi patay na siya eh. Hallelujah. Hindi ko sinabing namatay na Sister Glo because, di ba, inukumpara nga natin, Sister Glo is only sleeping. Hallelujah. Time will come, if Sister Glo really have faith, yung meron siyang tinatawag na faithful belief sa ating Panginoon, He will be raised again. Muli siyang bubuhayin ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero sa pinag-aaralan po natin na ang kamatayan ay hindi natin malalaman ang panahon. Amen. Sabi sa Lucas Kabanatang 12, talata po'y 20. Isa pa pong talata. Sabi niya, tatapos sinabi sa kanila ng Diyos, ikaw na haling. Sabi nito, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na ihinda mo ay mapapasa kanino kaya? Sabi kasi nung mayaman, mag-iipon ako, kakain ako, magsasaya ako. Ang sabi ng Diyos sa kanya, haling. Hindi mo ba alam sa gabing ito, babawiin ang buhay mo? Hindi niya kasi alam eh. So ganun po ang mangyayari sa atin. We do not know when. Hallelujah. Hindi natin alam kung kailan ang panahon ng pagpanaw po ng bawsa sa atin. Ano po daw yung pangalawa? Ang kamatayan na isang hakbang na hindi natin alam ang panahon. Ano po yung una? Ang kamatayan na isang hakbang na, ano po? Ayan, sinasabi ko eh. Hallelujah. Ano po yung una? Ang kamatayan na isang hakbang na maaring maranasan ng lahat ng tao. Hallelujah. Ano po yung pangatlo? Pangatlo ay ito, ang kamatayan ay hakbang ng paghihiwalay. Amen. Tandaan po natin, kapag namamatay, ito po'y panahon ng paghihiwalay. Hallelujah. Katulad po rin yan ng mag-asawa. Diba? Sabi sa mag-asawa, kapag ikinakasal sila, till death, do us part. Hallelujah. Ganon din tayo, yung kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa atin sa sanlibutan ito. Amen. Inihiwalay. Kaya huwag kayong maniniwala sa multo. Amen. Wag niyong katakutan si Sister Glo. Hallelujah. Hindi po dapat katakutan. Hallelujah. Ang katakutan ninyo yung katabi ninyo. Hallelujah. Kasi pwede kanyang traidorin. Pwede kanya, di ba? Hallelujah. Kaibigan mo siya ngayon, bukas. Di ba? Sabi nga, your best friend is your best. Oh, tama. Alam natin, di ba? Hallelujah. Kaya, mas natin yan. Kaya sabi sa Job, Kabanatang 7. Job, Kabanatang 7, talatang 9 hanggang 10. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol, ay hindi naaahon pa. Ang sinasabi dito ang mga patay, kapag daw namatay ng isang tao, hindi na siya pwedeng bumalik. Siya hindi na babalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Kaya yung mga namatayan, kahit na umiyak kayo ng umiyak, hindi na nakikita yan ng namatay. Sana, nung buhay pa siya, doon ka umiyak sa kanya. At sinabi mo sa kanyang mahal mo siya. Tama ba? Tama. Kaya, yung, di ba, kapag ka yung mga may namamatay, bakit mo kami iniwan? Sasama na ako sa'yo. Tulak mo, hindi siya sasama. Tama ba? Wala pa ako nakita na, amen, na, ayoko talaga, amen. Wala po. Hindi po sasama. Walang sasama sa atin. Tama? Kasi ganun tayo eh. Ganun tayo mga tao. Hindi natin pwede silang samahan. 2 Korinto, Kabanatang 5, talatang 6. Kaya nga kami laging malakas ang loob, sabi niya dito, at nalalaman namin na samantalang kami na nga sa tahanan sa katawan, wala kami sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Sabi doon, yung tinatawag na kamatayan, it is separation for our body. Iiwan natin yung ating katawan. Hallelujah. Tandaan po natin, man is composed of 3 things. Ano po yon? Soul, spirit, and body. Hallelujah. Yung nakikita po natin ngayon sa kabaong, ito po ay katawan ni Sister Glo. Pero si Sister Glo po, yung tunay na Sister Glo, wala na po siya dito. Kasi yung Sister Glo po, yung kaluluwa po niya, wala na dito. Separation of the body and soul. Amen? Kaya tayo ngayon kumikilos, nakapagbati kayo, amen po ba? Kasi meron pa tayong kaluluwa sa loob. Yung kaluluwa natin, it is our emotions.
Yun yung nakakaramdam ng pag-iyak, masaya, kagalakan, pagkagulat. Amen po ba? Tignan nyo, Sister Glo, gulatin mo yan, hindi na magugulat. Kasi wala na siyang kaluluwa dito. Yung kanyang kaluluwa ay namayapa at namamahinga ngayon sa piling ng ating Panginoon sa paraiso. Hallelujah. Kasi yun ang pangako ng Panginoon. Everyone who died in Christ will rest in peace in paradise. Anong hihintayin niya? Yung muling pagparito ng ating Panginoon ang hihintayin ng mga mananampalataya upang muling buhayin ang mga namatay kay Kristo. Hallelujah. Amen. So sabi po doon sa pang-apat, ano yung pangatlo daw? Ang kamatayan ay hakbang ng paghihiwalay. Hallelujah. Ano po yung pang-apat? Ang kamatayan ay isang hakbang na dapat gawing mag-isa o kasama ni Kristo. Ito na po yung tinatawag na pamimili. Mamamatay ka bang mag-isa o mamamatay kang kasama si Kristo? Sabi po sa awit 23 verse 4, yung lagi po nating binabanggit tuwing worship service, 'di ba? Sabi niya, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin at ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialaw sa akin. Amen. Ang isang tao po daw nakasama ang Panginoon, hindi natatakot kahit kailan. Hallelujah. Amen. So yung kamatayan po, mamimili tayo sa gabing ito. Ang tinuturo po ng Panginoon sa atin, mag-isa ka bang mamamatay? Ibig sabihin, ayaw mong manalig kay Kristo o mamamatay kang kasama ang ating Panginoon. Ang sabi po sa talatang binasa natin, ang isang taong namatay sa Panginoon, kasama ang Panginoon, ang sabi doon, hindi siya matatakot kahit ito'y kamatayan. Hallelujah. Amen po ba? Kaya pala si Apostol Pablo, malakas ang loob nila na kahit na humarap sila sa kamatayan, hindi sila matatakot. Bakit? Sapagkat alam nila na kasama nila ang Panginoon. Amen? Sabi po dito sa talata po ng Isaiah 43 verse 2. Isaiah 43 verse 2, pag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo. At ang ilog na hindi matatakpakan niyaon, pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o maniningas man sa alab ng apoy. Hallelujah. Ibig sabihin po nito, pagkasama natin ng Panginoon, lumakad ka man sa tubig, dumaan ka man sa apoy, hindi ka maaano. Iyan ang pangako ng Diyos sa atin. Kaya anong pipiliin natin? Mamamatay ba tayong mag-isa o mamamatay tayong kasama ang ating Panginoon? Remember, ang kamatayan hindi natin alam kung kailan, at ang kamatayan ay mararanasan ng lahat ng tao. Kaya kung hindi natin ipe-prepare yung sarili natin, hindi natin ihahanda yung sarili natin. Kaya yung mga tao ngayon, hindi sila interesado sa salita ng Diyos eh. Bakit? Because they know, hindi pa ako mamamatay. Hallelujah. Hindi pa ako mamamatay. Pero hindi nila alam, amen po ba, nakatakda na ito sa buhay ng bawat atin. Ulitin ko po yung talata na ating binanggit kanina, ng isang tao po, ang pagitan sa kamatayan ay isang hakbang. One step. Hallelujah. Pag sinabing one step, hindi malayo. It's very near. Magkamali ka lang pala, talagang patay na. Tama po ba? Kapag niloob ng Panginoon na tayo'y kukunin, wala tayong magagawa. Ang Diyos ang may kapasyahan. Pero, naniniwala ko na kung ngayon pa lamang inihanda na natin yung sarili natin, magiging matagumpay tayo hanggang sa dulo, hanggang sa huling sandali ng ating buhay, hanggang sa kamatayan, magtatagumpay po ang basa sa atin. Hallelujah. Sabi nga po natin, o aking kaluluwa, magtagumpay ka. O aking kaluluwa, magtagumpay ka. Isa pa po. O aking kaluluwa, magtagumpay ka. Minsan pa po. O aking kaluluwa, diba? Yan yung sinasabi natin every Sunday. O my soul, overcome. Hallelujah. Kaya nawa, sa pinag-aralan nating mga talata sa gabing ito, let us all be blessed and let us all continue to put all this word of God into our minds, into our hearts. Hallelujah. Hindi ito pananakot. Ito po isang encouragement sa bawat sa atin. Isang salita ng Diyos, isang katotohanan na dapat nating malaman. Sabi nga dito, ang katotohanan ay buhay. Ang katotohanan ay pag-asa. Tama? Ang katotohanan sa atin ay kalakasan. Kaya yung katotohanan na yon masarap kapag nararanasan natin. Tayo pong lahat ay tumayo sa oras na ito. Awitin nga po natin yung awitin na yon, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas. This is one of Sister Glo's favorite song. Amen po ba? Praise the Lord.
Praise God. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan pa itataas? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Minsan pa po, kailan pa ibibigay? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan pa itataas? At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, kung ang araw mo at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? For the last time, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? At ang pangalan niyang banal, kailan pa itataas? At kung wala ng pagkakataon, amen! At kung ang araw mo'y, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Ama namin Diyos, salamat po sa mga ipinahayag mong salita sa gabing ito. We thank you, Lord God, for you let us, Lord, to understand and know everything like David. Panginoong Diyos, nalaman namin sa gabing ito ng aming buhay ay isang hakbang ay kamatayan. Which means, Panginoong Diyos, hindi namin alam kung kailan mo babawiin ang aming buhay. Pero salamat sapagkat sa gabing ito, binalaan mo kami, tinuruan mo kami, at ipinaalala mo sa amin ang katotohanan na dapat naming matutunan. Kaya naman hayaan mo, Ama, na umuwi kaming may kagalakan, umuwi kami ng may kalakasan, at uwi kami, Panginoong Diyos, na taglay, Panginoong God, ng inspirasyon ng iyong mga salita. Ingatan mo kaming lahat, Panginoong Diyos, at huwag mo kaming pababayan, lalo na ang pamilyang ito, Panginoong God, sa mga nalalabi pang gabi ng paglalamay, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na mahayag ang iyong kalakasan sa kanilang mga buhay, mahayag ang iyong kalusugan sa kanilang mga buhay. Ikaw lamang, O Diyos, ang madakila at mapapurihan, at i-provide mo ang lahat ng pangailangan. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa matamis at makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. God bless you all po.